Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang mga alagad na bumalik sa dati nilang ginagawa, ang pangingisda. Matapos mangyari ang lahat, ang krus, ang balita tungkol sa muling pagkabuhay, tila bumalik sila sa normal nilang buhay. Ngunit buong gabi sila nangisda at wala silang nahuli. Larawan ito ng buhay na hiwalay sa Diyos. Maraming pagod, maraming paghihirap. Ngunit kulang ang bunga. Sa madaling araw, may isang taong nakatayo sa dalampasigan, si Jesus. Ngunit hindi nila siya nakilala. Ipinapakita muli ng mabuting balita na ang muling nabuhay na Panginoon ay naroroon. Ngunit hindi siya agad nakikilala. At sinabi niya, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Nang sumunod sila, napuno ang kanilang lambat ng isda. Higit pa sa inaasahan nila. Doon nila sinabi, ang Panginoon iyon. Isang mahalagang aral ang lumilitaw dito, na nakikilala si Kristo hindi lamang sa mga pambihirang pangyayari, kundi sa gitna ng pang-araw-araw nating buhay, sa trabaho, sa mga simpleng gawain, sa ordinaryong araw, naroroon siya. Ngunit kadalasan, hindi natin siya nakikilala hanggat hindi tayo nakikinig sa kanyang salita at sumusunod sa kanyang gabay. Ibig sabihin na ang tunay na bunga ng ating buhay ay hindi lamang galing sa ating sariling lakas, kundi sa ating pakikiisa at pagsunod sa Diyos. Kapag kasama natin si Kristo, kahit ang ordinaryong gawain natin ay nagiging makabuluhan at mabunga. Ang paanyaya sa atin ng mabuting balita ngayon ay laging hanapin si Jesus, hindi lamang sa mga pambihirang pangyayari, kundi sa pangkaraniwang pamumuhay natin araw-araw. Makinig sa kanyang tinig, sumunod sa kanyang salita, at magtiwala sa kanyang gabay. Sapagkat sa bawat sandaling pinipili nating makinig at sumunod sa Panginoon, nararanasan natin ang katotohanan na binabago ng Panginoon ang ating buhay mula sa kawalan tungo sa kaginhawaan.